again, good evening, and I pray na ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip sa gabing ito habang binabasa po natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito. Salamat, Lord God, na lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataon na magawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Ang pag-aralan ang iyong salita at ito'y pagbulay-bulayin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Lord God, dahil patuloy mo kaming tinuturuan sa pamamagitan ng iyong salita at kami, Panginoon, ay patuloy na lumalalim ang aming pananampalataya dahil sa aming pag-aaral ng iyong salita. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, samahan mo po kami, patuloy mo kaming samahan hanggang sa matapos, O God, ang gabing ito na maranasan ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw ay mangusap, Panginoon, at maging sa lahat ng manonood through online, Lord God, abutin mo sila, Panginoon, at nawa ang salitang ito, ang aming mapag-aralan sa gabing ito, O God, ay mangusap sa lahat ng manonood at makikinig ng iyong salita. We just want to thank you once again, Lord God. We give you glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so once again, good evening. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, no, or the title of my message is Betrayal and Preparation. Okay, so checking the heart. So, yun po ang nakalagay dito, Betrayal and Preparation, checking the heart. No? So, ang ating pong text verse for tonight, okay, samahan niyo po ako na basahin natin ang Matthew chapter 26, verse 14 hanggang 25. Ulitin ko po, ito po ay sa Mateo 26, verse 14 hanggang 25. Okay po? Sige po, basahin po natin. Verse 14, sabi po dito, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. No hindi binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Verse 17, dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras, siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo'y kakain ng hapunang pampaskwa. Verse 19, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nanlun mo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nususulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Atin pong basahin din ang Lucas chapter 22, verse 1 hanggang 6. Luke chapter 22, verse 1 to 6. Ang sabi po dito, malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa.
Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay si Jesus, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga ito. Verse 3, noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano nila maipagkakanulo si Jesus. In verse 5, natuwa sila at pumayag na babayaran nila si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Okay, so hanggang dun lang po. Okay? So again, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong Holy Week po ay we remember not only the sacrifice of Jesus but also the events leading to the cross. Amen po ba? And one of the most painful parts of the story is this. Jesus was not rejected by strangers, but betrayed someone close to him. So si Judas po sa ating mga binasa ay hindi outsider. Di po ba? Siya po ay isa sa mga disipulo ni Jesus. He walked with Jesus. He saw miracles. Ang daming nakitang milagro ni Judas kasama si Jesus. And he heard the word. Lahat ng mga salita ng Diyos ni Jesus ay kanyang narinig. Yet, he still chose betrayal. Amen? Kaya nga po, ating pinag-uusapan, ang title po nito ay Betrayal and Preparation. And now, this brings us to a serious question. Lord, is there anything in my heart that is not fully yours? Okay? Maaring maitanong din po natin yan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. No, Panginoon, is there anything in my heart na hindi pa, it's not fully yours, no? Kaya nga po, napakaganda nung ating binasa dito at nakikita natin yung pag-ibig ni Jesus kahit na sa tao na pinili siyang saktan, i-betray, no? And now, ang gusto ko pong unang punto na ating dapat pag-usapan sa ating pinag-aaralan o sa ating binasa, number 1 is betrayal starts in the heart. Dahil makikita po natin sa Matthew chapter 26 verse 14 to 15. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" Diba? Sabi po to ni Judas sa mga priests, "O sige, ano ba yung pwede kong gawin? No, para ano yung pwedeng ibigay niya sa akin kapag na-deliver ko, naibigay ko, naipagkanulo ko itong taong to." Si Jesus nga ang tinutukoy dito, no? So, dito po ay hindi agad-agad nag-betray si Judas. Kung mapapansin po natin, it started in the heart. Okay, maging sa buhay po natin, minsan kung tayo po ay papasok sa ganitong sitwasyon, like for example, we're talking about betrayal, hindi to basta-basta eh. Nag-uumpisa ito lagi sa puso na meron tayo. No? It started in the heart. Before the action, there were already hidden sin. Bago mo gawin ang isang bagay, meron ng tinatago doon sa kaibuturan ng puso ng mga natatagong kasalanan. Hidden sin, wrong desires. Meron na tayong mga desires na mali. Hindi nyo pa nagagawa yung actions, no? Yung betrayal mismo, but doon sa pinakapuso mo, nandoon nakatago lahat yon. What else? The compromise. No? These are the things na meron sa puso ni Judas, no? Kaya niya ito nagawa yung betrayal kay Jesus. Kaya po napaka-importante sa buhay natin mga kapatid na tingnan, ipasuri lagi natin sa Panginoon, Lord,
meron ka bang nakikita dito sa puso ko na hindi tama? Kaya laging na ako, even sa akin po, sa buhay ko, lagi po ako even sa prayer ko, no? May mga times sa buhay ko na nasasaktan ako, may mga times sa buhay ko na I was offended o ano pa mang bagay. And then it caused me, parang nagkakaroon ako ngayon ng mga wrong desires, nagkakaroon ako ng mga parang kasalanan in my heart na though hindi ko pa ginagawa yung pinaka-action, but in my heart, no, meron ng mga bagay na namumuo, alam mo, nag-uumpisa na mamuo, na bitterness, something like that. Kaya napaka-importante that every time that we come to God, especially in our devotion, in our prayer, lagi tayo nagpapasuri sa Panginoon every morning, no? Every time na gumigising ka, bago ka matulog, lagi ka magtatanong sa Lord. And it actually happened to me many times, no? Na may mga times na I was hurt, I was offended, and before I go to sleep, talagang nandun yung pain, nandun yung sakit, no? But instead na hayaan kong kainin ako ng mga inis o galit or mga bagay na yon, ang ginagawa ko, kinakausap ko agad ang Lord. Kasi ayokong mamuo yun, ayokong magpatuloy yon. No? Kaya napaka-importante na lagi nating sinasabi, Lord, is there anything, no, in my heart na hindi pleasing sa'yo? Panginoon, can you please search my heart, Lord? Search me, no? Ipasuri natin palagi. Kaya nga ang ganda ng song, ano nga yung song sa Pusong Basag ng Bridge? Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Okay, napakaganda noon na palagi nating ipinapasuri sa ating Panginoon kasi akala natin minsan okay pa yung heart natin. Akala natin minsan na okay pa tayo. Pero pag pinasuri sa'yo, no, pag sinuri ni Lord yan, minsan nire-reveal sa'yo ni Lord, anak, mali ang iniisip mo. Anak, mali yung pwede mong gawin. Kaya ngayon pa lang, sa prayer pa lang, kapag dinidil ka na ni Lord, okay, nagiging okay ka na. So, imbis na magpatuloy yung inis, yung galit, bitterness, yung offense, no? Imbis na magpatuloy yon at maging galit, kapag nilatag mo na sa Diyos, nagiging okay ka na. Pag ibinibigay mo na sa Diyos, natatanggal yung mga inis mo, nawawala kasi kinakausap ka ng Lord eh. Through your prayers, ang Holy Spirit was there. Kinakausap ka niya, anak, maaring na-offend ka, but it will help you. Something like that, di ba? Doon kinakausap ka ng Lord. Kinakausap ka ng Lord, and then after ng prayer mo, then you will realize na, Lord, okay, I'm okay now. And thank you for helping me, Lord. Thank you for na tinulungan mo ako ma-realize na hindi ko dapat gawin tong mga bagay na to. Kasi mga kapatid, kapag hinayaan natin yung mga wrong desires, yung mga hidden sins, what will happen? Katulad ni Judas, na pinabayaan niya yung wrong desires na meron siya, no? Lalo na, siya kasi ang tagahawak ng pera nun eh, di ba? So, hindi natin alam, di ba, kung ano yung iniisip niya. So, kapag hinayaan mo yung mga wrong desires, yung mga maling intention, hidden sin, or even compromise sa puso mo, magugulat ka na lang, meron kang magagawang isang bagay na hindi mo ini-expect. At ito po yung nangyari kay Judas. Kung iisipin natin na kasama niya si Jesus, nakita niya ang milagro ni Jesus. Imagine, nakasama niya ang Diyos, nakita niyo kung gaano makapangyarihan si Jesus, yet binitray niya pa rin. In Luke chapter 22 verse 3, then Satan entered Judas. No? So, anong katotohanan po dito? The enemy cannot take over a surrendered heart, but he can influence a compromised one. Ano ibig po sabihin nun? Kapag ikaw, sinurrender mo ang heart mo sa Panginoon, hindi ka may impluwensya ng kaaway. Andun ang Diyos, andun yung pinangahawakan mo yung prinsipyo ng Panginoon. Kasi when you surrendered your heart to God, alam mo pinangahawakan mo yung salita ng Diyos. No? Pero kapag ang puso mo ay pinabayaan mo na gawin or magtago ng sama ng loob, magkaroon ng mga bagay dyan sa puso mo na hindi tama, no, mai-impluwensyahan ka ng kaaway. Amen? So betrayal is not just an action. It is the result of a heart
that slowly drifted away from God. Amen? So ano po yung pwede natin gawin dito? May mga areas po ba sa buhay natin, mga kapatid, na tinatago natin sa Diyos? Again, wala po tayong maitatago sa Diyos. Maaring sa buhay natin, feeling mo walang nakakaalam ng mga ginagawa mo. Okay? Maaring sa loob ng bahay mo may ginagawa ka isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at feeling mo wala namang makakaalam nito. Well, wala po tayong may tatago sa ating Panginoon. At kung ikaw ay kinakausap ngayon ng Panginoon, mas mabuti pa, kapatid, na isurrender mo ito sa Kanya. Amen? May mga compromise ba na tayo na parang okay lang sa atin? Yung lalo na sa mga kabataan, no? Kapag gusto kasama ang mga kaibigan, kung anong ginagawa ng mundo, ay gustong gawin din, ay magko-compromise sa kasalanan, kahit hindi ito nakalulugod sa harap ng Panginoon. Okay? That's number 1 again. Betrayal starts in the heart. Kaya lagi po natin ipasuri ang ating mga puso sa ating Panginoon. Number 2, betrayal can happen even when you are close to Jesus. Wow! Imagine that Judas was a disciple, a follower of Jesus, a witness to many miracles, yet he still betrayed Jesus. Amen? So Matthew 26, chapter 21 to 22, truly I tell you, one of you will betray me. So nagulat po yung mga disciples. Why? Because outwardly, Judas looked like everyone else. Hindi mo akalain na si Judas ay magbe-betray dahil sa panlabas na anyo, parang okay ang lahat. Amen po ba? Amen. So it means it is possible to be close to Jesus physically, but far from spiritually. Ano po ang makikita natin to sa buhay natin? Well, tayo po, maraming mga Kristiyano, they can attend church every Sunday. They can attend church. They can serve in the ministry. No? At pwede rin, maaring naririnig mo lang lagi sa kanila na praise be to Jesus. No? O maaring they are leaders of the church, but still, their heart is not fully surrendered to Jesus. Kaya hindi mo pwedeng makita o masabi na, lagi yan nasa church. Okay? Hindi niya kayang i-betray si Jesus. Hindi niya kayang iwan si Jesus. Okay? O kaya naman ay, kasama na yan from the very start in the ministry. Imposible na iwanan niya mga pastor niya. No, hindi natin masusukat doon. Even si Judas, ito Diyos na yung nakasama niya. Nakita niya na yung milagro. Nakita niya na lahat ng ginawa ni Jesus na mga himalang bagay, even yung mga promises ni Lord na tinupad niya, alam mo, nakita lahat yon. But still, he betrayed Jesus. Ganun din po tayo, mga kapatid. Akala natin that we're okay doing our ministry, but there are times in our lives na meron pala tayong ginagawa na nakakasakit sa puso ng Diyos. At yun po ay isang pagbibetray din every time na sinasaktan natin o gumagawa tayo ng mga bagay na masasaktan ng ating Diyos. Amen? So ano po yung ating maunawaan dito? Hindi sapat ang attendance, hindi sapat yung activity kahit sobrang busy mo sa church, no? Hindi sapat yung titulo mo, yung position mo sa church. Ang importante ay ang condition ng puso na meron ka sa Diyos. Amen? And number 3, small compromise leads to big betrayal. So si Judas, binitray niya po si Jesus, no? For how many? 30 pieces of silver. Maliit po ba ito? No, maliit po ito, no? But it revealed something deeper. His heart valued something else more than Jesus. Pinakita po dito na mas importante itong maliit na to kaysa kay Jesus.
Yung 30 pieces of silver, mas importante pala ito kaysa doon sa nakita niyang mga himalang bagay na ginawa ni Jesus. Na-reveal yung puso na meron si Judas. Kaya nga, di po ba, laging sinasabi din, even si Pastor Noni natin, sinasabi niya palagi na na-amplify kung sino ka kapag may hawak kang pera. Doon ka makikita, makikilala ka kung anong klaseng tao ka. No? Luke chapter 22 verse 5, they were delighted and agreed to give him money. So, di ba, binigyan nila ng pera si Judas. So, what you consistently choose over Jesus will eventually replace Jesus in your heart. Maaring merong mga bagay sa buhay natin na hindi natin napapansin, nire-replace na pala natin o napapalitan na pala natin si Jesus sa bagay na ito. Ano ba ito? Relasyon mo sa asawa, yung sa sobrang mahal mo sa asawa mo ay hindi ka na makapag-church, o di ba? O kaya naman relasyon mo sa mga anak, hindi mo maiwan-iwan yung mga anak mo, kaya hindi ka makapag-church, o di ba? Yung mga ganong bagay, what else? Ano ba yung mga importante, mas importante sa buhay mo? O kaya yung trabaho mo, natatakot kang mawalan yung trabaho mo, kaya, Lord, sakana ka na. Okay? Nare-replace mo. So, hindi agad malaki ang kasalanan actually. It start with konting compromise, yan. Diyan nag-uumpisa, pag nagka-compromise na ng paunti-unti, no? Wala namang makakaalam nito. Okay lang naman siguro to, no? Until one day, it leads you to betrayal. Magugulat ka na lang na, grabe na pala yung ginagawa mo. Sobra na pala yung ginagawa mo. Lalo-lalo na kay Lord, no? Sobrang nasasaktan mo na pala ang Diyos. You are betraying Jesus, no? So, you have to ask yourself, mga kapatid, ano ang mas pinahahalagahan natin sa buhay natin kaysa kay Lord? Yung pera ba? Yung trabaho ba? Yung relationship ba natin sa iba? Sa ibang tao, sa pamilya natin? Mas importante ba ito kaysa kay Lord? Amen? So, maaari yung comfort mo, no? Maaari yung pride mo. Pwede rin po yun, no? O yung kasalanan mo mismo. Okay? Pwede po yun, no? Kaya, lagi po nating tanungin ang ating mga sarili, Lord, itong bagay na to ba ay nagiging mas importante sa buhay ko? Alam niyo po, kung may mga bagay na mas importante sa buhay niyo at hindi si Lord, talaga pong kailangan isurrender natin kay Lord. Ihingi po natin ng tawad. Kasi napaka-importante na si Lord ang gawin nating number one sa buhay natin. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, napaka-importante na ang Diyos ang laging number one sa buhay natin. Maaring nagkakamali tayo. There are times sa buhay natin, nagkakamali tayo, no, nahuhulog tayo sa mga kasalanan o apaman. Ang napakaganda, lagi po tayong pwedeng bumalik sa Kanya. Amen? Number 4, Jesus still extends grace even to a betrayer. So ano po ibig sabihin nun? Sa kabila ng lahat, Jesus still ate with Judas. Alam na ni Jesus na bebetrayin siya, ipagkakanulo siya, pero pinili niya pa rin kumain kasama ang betrayer. Pinili niya pa rin makasama sa hapunan si Judas. And even in John 13, makikita niyo po, hinugasan pa ni Jesus ang paa ng betrayer and gave him opportunity to repent. In Matthew 22 or 26, that's Matthew chapter 26 and verse 25. It says here, Judas said, "Surely you don't mean me, Rabbi." Jesus answered, "You have said so." Dito, hindi po siya pinahiya ni Jesus. Hindi din po siya agad tinulak ni Jesus palayo sa kanya, no? Ano pong ibig sabihin? Even when we are not fully surrendered, Jesus still reaches out to us. And that is grace, mga kapatid. That is biyaya. Biyaya ng Panginoon. But grace is not a license to continue
in sin. Okay? Pag binigay po yung biyaya na yon, hindi po yung biyaya yung parang binigyan ka ng lisensya na ipagpatuloy mo ang kasalanan. It is an invitation to return and surrender to Jesus. Amen? And number 5, it's preparation. A call to full surrender. The Holy Week po is not just about remembering. So, ngayon po ay talagang maraming tao na inaalala at alalahanin yung ang Holy Week na to, no, na meron tayong Holy Week, alalahanin nila si Jesus. But you know po, mga kapatid, it's about preparing our hearts. Hindi lang inalala, pero yung puso ay hindi tiningnan. Napaka-importante na i-prepare ang puso natin, not just our, minds na, okay, naalala ko si Jesus, ginawa niya to, but mga kapatid, ipatingnan natin, ipasuri natin ang mga puso natin. Amen? It's about preparing our hearts. In Psalm 139, verse 23 to 24, sabi po dito, "Search me, O God, and know my heart." Alam niyo po, isa po to sa mga verse na lagi kong talagang sinasabi. Every time in my prayer, I always ask the Lord, "Lord, search me. Lord, suriin mo yung puso ko. Lord, salaksikin mo yung puso ko. Baka meron dyan na hindi tama. Baka, Lord, merong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa'yo." No? So, preparation means we're allowing God to examine our hearts. We ask the Lord, "Lord, examine me. Examine my heart." No? Letting go of hidden sin. You have to let go. What kind of sin is that? Ano ba yung mga kasalanan? Ano ba yung mga hidden sin na kailangan matanggal dyan sa puso mo? Kailangan ipasuri mo yan kay Lord. Patanggal mo kay Lord yan. Lord, alisin mo to, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. No? Letting go of sin, hidden sin, because we want a fully surrendered heart to Jesus. In every area of our lives, we want to be fully surrendered to Jesus. Hindi po partial surrender, mga kapatid. Hindi yung kalahati lang yung isa-surrender mo kay God. Lord, sorry, ito lang muna yung kaya ko i-surrender, but these things, Lord, hindi ko pa kaya. When you surrender to Jesus, it must be fully. Kailangan lahat. Amen? God is not asking for a part of your life. He is asking for everything. He is asking for everything. Kaya nga po ngayong gabi, habang inaalala po natin ang ganito, no? Pag every time na Holy Week, inaalala po natin yung ginawa kay Jesus sa cross, no? So, napaka-importante po na ipasuring mabuti ang puso natin. Judas had the greatest opportunity to walk with Jesus. And we thank the Lord, especially if you're a Christian already, we thank God for this opportunity na kilala natin si Jesus. We thank God, lalo na kung nagsiserve ka na kay Lord, you are serving in the ministry, you have to be thankful for that opportunity, for that privilege that you are serving God. But si Judas po, he lost it. He lost that opportunity because of unsurrendered heart. Amen? Dahil sa pusong hindi sinurrender, nawala yung opportunity na yon. At tayo rin po, lagi tayong may pagkakataon. And this Holy Week, let us not just remember betrayal, let us respond with preparation. Amen? And tonight, we ask God sincerely, Lord, is there anything in my heart that is not fully yours? Lord, I want yours. I want everything, Lord God. Lahat ng puso ko, Panginoon, I want to surrender it to you, God. Lord, is there anything in my heart na may kasalanan, hidden sin, pride, Lord, unforgiveness, secret compromise, Lord? Today, Lord God, I want to surrender it to you. Amen. And that will be our prayer tonight. As we remember Jesus, no? Habang siya po ay nakaranas ng betrayal, napakasakit.
At yung time na ipapako siya na iniwan siya ng mga disipulo niya, nagkanya-kanya sila, no? At napakasakit po noon. Napakasakit po. Bagamat naranasan po yun ni Jesus, andun pa rin ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig. Amen? So, let us pray, and I hope na, again, katulad po ng sabi ko, hindi lang po natin inaalala ito. Ang pinaka-importante po dito, yung puso na laging surrendered sa Kanya. Amen? Let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you, God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong reminder sa gabing ito, Panginoon, habang inaalala namin, Panginoon, ang ginawa sa iyo, Panginoon, bago ka ipako sa krus ng Kalbaryo. Lord, nakita namin ang paghihirap mo, nakita namin, Panginoon, ang sakripisyo, ang ginawa mo, at ang sakit, Lord, na naramdaman mo. But Lord, naririto kami, O God, habang inaalala namin, Panginoon, ang mga bagay nito. Natututo kami, Panginoon, at salamat, tinuturuan mo kami na maging tapat sa lahat ng bagay at ibigay ang puso namin, Lord God, ng buong buo, Panginoon, na walang maitatago, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa gabing ito, sa lahat ng naririto, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng nakikinig sa online, I pray, Father God, na kung merong mga bagay sa puso nila na hindi pa nila na isosurrender, may mga puso, O God, na hindi ibinibigay pa ng buo. Lord, I pray na patuloy mo silang tulungan. Lord, ipakita mo sa kanila ang pag-ibig mo. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang mga himalang bagay na nais nila sa kanilang buhay. I pray, Father God, na samahan mo ang mga taong itong makalaya sa lahat ng klase ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, O God, na maranasan nila, Panginoon, ang kapayapaan ng kanilang isip, ng kanilang puso, O God, knowing that you are our God, O Lord, na may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami palagi, patuloy mong pinalalalim ang iyong mga anak sa gabing ito, at dalangin ko, Panginoon, na mas marami pa po kaming matutunan habang ginagawa namin ang pag-aaral ng iyong salita. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa pag-ibig mong wagas. Salamat sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa aming natutunan sa gabing ito na ipinaalala mo sa amin na lagi naming ipasuri ang aming mga puso, lagi naming hallelujah, ibigay ang aming buong puso sa iyong mga kamay dahil alam namin, Lord, when we surrender our lives to you, Father God, we know, Lord God, that we are in a safe, Lord God. Kami, Panginoon, ay nasa mabuting kalagayan sapagkat hindi mo kailanman pinababayaan ang iyong mga anak. Maraming salamat, dakilang Diyos, at dalangin ko sa gabing ito, O God, na patuloy kang mangusap sa lahat ng nakikinig, Panginoon, pagpalain mo sila, Lord, katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, at maalala nila, Panginoon, na may isang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa kanila, Panginoon. May isang Diyos na laging nariyan, Panginoon, na laging tumutugon ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat, kaya naman, Lord, patuloy naming ikaw tinataas sa lugar na ito, Panginoon, maging sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na maluwalhati, Panginoon, magpakailanman. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, good evening po, and God bless everyone. Thank you, guys.